Magandang araw mga ka-farming. Welcome back to my channel. And for today's video, i-share ko naman sa inyo kung paano magsimula o paano mag-umpisa mag-itikan. So bago tayo magsimula o mag-umpisa, so kailangan muna natin alamin ang ating lugar na ating paglalagyan ng mga itik. Number 1, farm location. Bago planuhin magtayo ng itikan, siguraduhin muna na ang pagtatayuan ng iyong lugar o kulungan ay malayo po sa mga tao, sa mga bahayan, sa mga pusa o mga hayop, mga aso. Maari kasi magkaproblema kapag nag-umpisa tayo mag-alaga, tulad ng reklamo sa amoy na nanggagaling sa dumi ng itik o langaw na maaring pumunta sa mga bahay-bahayan. Mainam na ang distansya ng lugar ng pagtatayuan ng itik ay nasa 500 hanggang 1,000 meters mula sa bahayan. Dapat natin tandaan na ang mga itik ay sensitibo po sila sa ingay ng dulot ng mga tao, sasakyan o kaya mga iba't ibang hayop tulad ng mga pusa, aso na maaring maging disturbo sa kanila lalo na sa gabi. Kaya kailangan ang maayos na lokasyon ng inyong farm bago mag-umpisa. Number 2, source of water. Kailangan ng malinis na panggagalingan ng tubig ang iyong itikan. Kung ang disenyo ng itikan mo ay malapit lang sa ilog, mas maganda para sila ay makapagligo dito araw-araw. Kung kukulangin naman sa malinis na tubig, maaari po silang ma-stress dulot ng pagkairita dahil sa sobrang init. Pag kukulangin po tayo ng tubig, ang problema, mahihirapan makabuo ng itlog. Lagi nating tandaan na ang 70% ng kabuuhan ng itlog ay binubuo ng tubig. At upang matunaw ang kinakain ng itik sa buong araw, kailangan ng sapat na malinis na tubig upang makabuo ang itlog sa kanilang katawan. Tandaan din natin na kailangan itong uminom ng hanggang 3 beses sa isang araw kasi mas marami po silang iniinom ng tubig kaysa kinakain. Number 3, skilled people. Upang magtagumpay po tayo sa pag-iitikan, kailangan po masipag po tayo. Importante ang pagpapakain sa tamang oras at pagbibigay ng pagkain araw-araw. Kapag ang itik ay nagutom dahil sa mabagal po tayo magpakain, kaya palaging nabibitin o kaya nabibitin sa pagbibigay ng malinis na tubig, malaki ang magiging epekto nito sa production ng itlog. At kapag tumagal ng ilang araw na laging ganito, so kulang-kulang din ang painom ng tubig, so nagdudulot ito ng pagkapayat sa itik at bababa o mas kukunti na lang ang maaring ilabas na itlog. Hanggang sa darating ang oras na mas malaki ang gastos sa feeds kisa kita na inilabas na itlog sa mga alaga nating itik. At dito na lang ang ating video. Bye guys!